Bakit ganon? Tumanda ka na, pero sila pa rin ang may hawak sa galaw mo. Sa salita nila, sa tingin nila, sa hinihingi nila. Tuwing may darating sa bahay mo, may tanong. Tuwing ayaw mong tumulong, may tampo. Tuwing gusto mong mapag-isa, parang ikaw pa ang masama. Hindi mo na nga iniinda ang rayuma, iniisip mo pa kung anong sasabihin nila. Sa totoo lang, hindi ka malaya. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin ang 6 na uri ng tao na unti-unting sumisira sa kapayapaan mo, kahit pa sila'y ngumingiti. Kapag lumampas ka na sa edad na 60, mapapansin mong unti-unting nagbabago ang mundo mo, hindi lang sa katawan, kundi pati sa paligid. Hindi na gaanong mahalaga ang dami ng kausap, kundi ang kalidad ng katahimikan mo. At sa dami ng karanasang dinaanan mo, alam mo na rin kung sino ang nagbibigay lakas at kung sino ang unti-unting kumukuha nito. Isang umaga, habang nagkakape si Aling Minda sa harap ng bahay, nadaanan siya ng kapitbahay na si Mila. "Uy, sinong kasama mo kahapon?" Bago yun sabay ngiti. Wala namang masama sa tanong, pero pansin mong parang sobra ang pakialam. Kinabukasan, narinig ni Aling Minda mula sa isa pang kapitbahay. "May bagong dinadalaw ka raw?" Doon na niya napagtanto, ang simpleng usisa kahapon ay naging tsismis na ngayon. O kaya naman si Mang Elmo, 68 na, may iniindang rayuma. Laging lumalapit ang pamangkin niya para manghiram ng pera. "Tito, pangkain lang po, babayaran ko agad." Pero buwan na ang lumipas ni text o tawag, wala. Ang masakit, hindi lang pera ang nawala, kundi tiwala. Sa pagtanda, hindi lang physical strength ang dapat iniingatan. Minsan, mas mabilis mapagod ang damdamin, nakakapagod ang paulit-ulit na pakikitungo sa mga taong palaging may hinihingi, palaging may sinasabi, palaging may tanong, pero bihirang may malasakit. At kung hindi mo ito pipigilan, ikaw ang unti-unting nauubos, hindi nila. Hindi ito tungkol sa pagiging masama sa iba. Ito ay tungkol sa pagiging mabuti sa sarili mo. Dahil sa edad natin ngayon, mahalaga na pinipili natin kung sino ang dapat papasukin sa mundo natin at sino ang dapat panatilihing nasa labas lang. Hindi lahat ng tao ay dapat mong kausapin. Hindi lahat ng kamag-anak ay dapat mong sagutin sa telepono. Hindi lahat ng kapitbahay ay dapat mong pagbigyan sa bawat sulyap at tanong. Ngayong video, isa-isahin natin ang mga uri ng tao, kapitbahay man o kamag-anak, na tahimik ngunit siguradong sumisira sa katahimikan ng isang senior. At kapag natapos mo ito, baka sabihin mo sa sarili mo, "Oo nga, ako yan, naranasan ko na to." Kung may naranasan ka rin katulad ng mga kwento rito, mag-comment ka sa baba. Ang kwento mo ay maaaring makatulong din sa iba. Isang palihim na tsismosa na laging nakatingin. Si Aling Presi ay 69 na anyos, balo, at naninirahan mag-isa sa isang lumang bahay sa Malabon. Maayos ang kanyang buhay, tahimik ang umaga niya tuwing nagkakape sa terrace, nagdidilig ng halaman at nagbabasa ng dyaryo. Pero lahat ng ito'y unti-unting nabago nang tumira sa tapat ng bahay niya si Aling Violi. Sa unang tingin, si Aling Violi ay masayahing kapitbahay. Laging may dalang kwento, mahilig magbigay ng minatamis at tila pala kaibigan. Pero sa pagdaan ng mga linggo, napansin ni Aling Presi na may kakaiba. Tuwing may bisita siya, anak, apo o kapitbahay, kinabukasan may bagong tsismis sa kanto. "Uy, may boyfriend daw si Presi kahit senior na." O sabi ng anak niya, hindi raw siya sinusuportahan. Hindi na lang basta usisa si Aling Violi. Isa siyang kapitbahay na tsismosa. At hindi lang basta mausisa, kundi talagang palihim na naninilip, nakikinig at nagkakalat ng mga kwento kahit wala sa lugar. Minsang may dinalaw na social worker si Aling Presi. Kinabukasan may narinig siyang bulong sa tindahan. "Ay nako, baka pinabibigyan na ng ayuda. Siguro wala na talagang pera yan." Para bang wala na siyang privacy. Parang lahat ng kilos ko, minamanmanan. Lahat ng salita ko, sinusukat. Bulong ni Aling Presi sa sarili.
Ang ganitong klase ng kapitbahay ay hindi lang nakakairita, nakakaapekto sa katahimikan ng isang senior. Ang stress na dala ng tsismis at intriga ay may direktang epekto sa kalusugan ng mga matatanda. Minsan dahil sa inis at kaba, hindi makatulog si Aling Presi. May pagkakataong bumilis ang tibok ng puso niya at bumaba ang kanyang presyon. Lahat ito dahil lang sa salita ng iba. Sa gintong edad, ang privacy ay hindi luho. Ito ay pangunahing pangangailangan. Kailangan natin ng kapayapaan sa ating sariling tahanan. Pero paano kung mismong kapitbahay mo ang bumabasag sa tahimik mong mundo? Paano harapin ang ganitong kapitbahay? Una, limitahan ang impormasyon na ibinabahagi. Kung may mga tanong na parang wala sa lugar, maaring ngumiti lang at sabihing, "Ay naku, wala namang espesyal. Normal lang." Pangalawa, manatili sa mga neutral na paksa. Panahon, halaman, aso, o anuman na walang personal na bahid. Pangatlo, magtakda ng pisikal na hangganan. Kung palaging dumadalaw ng biglaan, maayos na sabihing, "Pasensya na po, kailangan ko lang po ng konting oras mag-isa." Hindi masamang maging mabait. Pero masama kapag hinayaan mong durugin ang sarili mong katahimikan sa ngalan ng pakikisama. Tulad ni Aling Presi, marahil ikaw din ay may kilalang kapitbahay na tsismosa. Tahimik pero nakaka-drain. Dalawang yung laging humihingi pero walang balik. Sa gintong edad, likas na sa atin ang pagiging maunawain. Likas ang pagiging mapagbigay. Pero minsan, may mga taong sinasamantala ang kabaitan natin. At ang pinakamahirap diyan, sila pa ang pinakamalapit sa atin. Sila yung mga taong palaging may kailangan. Minsan simpleng asukal, minsan gatas, minsan tulong sa pagpapakopya ng dokumento, minsan pang taxi, panggamot, pang merienda ng anak nila. Sa una, ang sarap sa pakiramdam na nakakatulong. Pero habang tumatagal, napapansin mong may pattern. Lagi silang humihingi, pero kailan ba sila nagbalik ng kahit simpleng pabor? Sa isang senior na may limitadong enerhiya, limitado ang kita, at may sariling iniindang sakit, ang ganitong klase ng pakikisama ay hindi na nakakatulong, kundi nakaka-drain. Hindi lang sa bulsa, kundi pati sa isip, sa emosyon, at sa kabuuang sigla ng araw. May kasabihan nga, kung paulit-ulit mong tinutulungan ng isang taong ayaw tumayo, ikaw ang mauubos. At iyan ang madalas na hindi natin napapansin. Dahil ayaw nating masabing madamot, kaya sige tayo sa pagbibigay. Pero sa loob-loob natin, napapagod na tayo. Bilang isang senior, karapatan mong magtakda ng hangganan. Hindi ito kabastusan, ito ay pangangalaga sa sarili. Kapag may taong humihingi pero hindi man lang nagtatanong kung kumusta ka, dapat mo nang itanong sa sarili mo, tao ba itong nagpapasaya sa buhay ko? O isa ba siyang tahimik na pasanin? Paano harapin ang ganitong uri ng tao? Una, iobserbahan. Maglista sa isipan, ilang beses ka na ba niyang nilapitan sa loob ng buwan? Ilang beses kang nagbigay? Ilang beses siyang nag-abot ng kahit anong tulong pabalik? Kung ang sagot ay puro ikaw ang nagbibigay, malinaw na ito ay hindi balance na relasyon. Pangalawa, baguhin ang tugon. Hindi kailangan laging, "Oo." Pwedeng sabihin, "Pasensya na ha, may nakalaan na akong budget para sa linggong ito. Kailangan ko ring unahin ang sarili kong gastusin. Sana makahanap ka rin ng ibang makakatulong." Pangatlo, iwasan ang guilt. Hindi mo obligasyon ang solusyonan ang problema ng iba, lalo na kung ikaw mismo ay limitado ang kakayahan. Ang kabaitan mo ay mahalaga, pero dapat may hangganan. Pang-apat, mag-focus sa mga relasyong may mutual na respeto. May mga taong minsang lang humingi, pero laging may malasakit. Masarap tumulong kapag alam mong pinapahalagahan nila ito. Yung nagpapasalamat, nagbabalik ng pabor kahit sa maliit na paraan at hindi ka ginagawang ATM o serbisyong libre. Sa pagtanda, mahalagang piliin natin kung saan natin ilalaan ang ating oras, enerhiya at malasakit. Dahil kung ilalaan natin ito sa mga taong palaging humihingi pero walang balik, baka hindi na tayo makapagtira para sa sarili.
Hindi lahat ng hingi ay kailangan pagbigyan. Minsan, ang pinakamalaking tulong na pwede mong ibigay ay ang tulungan sila na matutong tumayo sa sarili nilang paa. Tres maingay, magulo, walang respeto sa oras ng senior. Si Mang Ernesto ay 74 na taon. Dati siyang driver, ngayon ay retired na at tahimik na namumuhay kasama ang kanyang misis. Araw-araw, pare-pareho ang kanyang routine. Almusal ng alas 7, konting lakad sa umaga, at pagkatapos ay tahimik na pagbabasa ng diaryo sa harap ng bahay. Pero isang araw, natigil ang katahimikang yon nang lumipat ang bagong tenant sa kabilang unit. Si Lester, 32 anyos at tila hindi natutulog. Mula madaling araw pa lang bumubukas na ang malakas na tugtugan. Sa gabi naman, nagiinuman sa terrace kasama ang mga kaibigan. May kantahan, tawanan, minsan sigawan. Una tiniis ni Mang Ernesto. Kasi sabi nga niya sa sarili, bata, hayaan mo na. Pero habang tumatagal, napapansin niyang palagi na siyang puyat. Sumasakit ang ulo niya sa umaga. Nahihirapan siyang tumutok. At higit sa lahat, nababawasan ang saya ng pagtanda. Kung minsan, ang mga nakababatang kapitbahay ay hindi nila alam kung gaano kahalaga ang katahimikan para sa isang senior. Ang dating simpleng ingay ay para sa iyo ay isa ng tahimik na paninira sa loob ng isip mo. Hindi lang ito tungkol sa musika o tawanan. Ito ay tungkol sa respeto. Respeto sa oras ng pahinga mo. Respeto sa ritmo ng katawan mo. Respeto sa kalusugan mo. At ikaw ba? Tinitiis mo rin ba ang ingay, ang gulo, ang estorbo, kahit sa sarili mong tahanan? Baka kailangan mong itanong sa sarili mo, ito pa ba ang tahanan ko o tahanan na lang ng ibang tao habang ako ay pasahero na lang dito? Ano ang pwede mong gawin? Una, tahimik pero matapang na pakikipag-usap. Hindi kailangang makipagtalo. Pwedeng sabihin, pasensya na po, may edad na rin kami. Mahalaga sa amin ang maagang pagtulog. Minsan, sapat na ang maayos na paalala para matauhan ng tao. Pangalawa, kung walang pagbabago, magtala. Isulat ang mga petsa at oras ng istorbo. Ito ang magiging batayan kung sakaling kailangan mo ng magsumbong sa Homeowners Association o Property Admin. Hindi ito paninira, ito ay pagtatanggol. Pangatlo, gumawa ng mga adjustments sa sarili mong espasyo. Soundproofing, thick curtain, o simpleng relaxation corner sa bahay, hindi para umatras, kundi para protektahan ang sarili habang mahinahon mong hinaharap ang problema. Pero tandaan, ang pagtitiis ay hindi kabutihan kung ikaw mismo ang unti-unting bumabagsak. Kaya kung may natutunan ka sa puntong ito, kung may nasabi akong parang para sa'yo, baka panahon na para tumigil sa pagtitiis. At kung gusto mong patuloy na makakuha ng mga payong makakatulong sa iyong tahimik, maayos at makabuluhang pagtanda, marahil panahon na para sumali sa gintong edad. Dito, hindi ka nag-iisa. Mag-subscribe ka at unti-unting buuin muli ang katahimikang dapat ay sayo. 4 na laging humihiram ng pera pero walang balak magbayad. Si Lola Herminia ay 73 anyos. Sa edad niya, hindi na siya lumalabas ng bahay para magtrabaho. Umaasa na lang siya sa maliit na SSS pensyon na buwanang dumarating. Sapat lang pambayad ng kuryente, gamot at kaunting bigas. Tahimik ang kanyang pamumuhay. Kung hindi lang sa regular na pagbisita ng kanyang paboritong pamangkin, si Jenny. Si Jenny ay 38 anyos, may 2 anak at hiwalay sa asawa. Laging malambing, may bit-bit na yakap at may kwento ng pagsubok. Nay, pang-enroll lang ni Bunso. Tita, emergency lang po. Ibabalik ko agad. Nung una, walang tanong si Lola Herminia. Kahit kapos, kahit nagtitipid, basta may hawak siyang konti, iniaabot. Pero paglipas ng ilang buwan, napansin niya, hindi pa na ibabalik ang kahit isang piso. Kapag naniningil, umiilag. Kapag tinatawagan, hindi sumasagot. Ang mas masakit, narinig niya sa tindera. Naka-shopping si Jenny kahapon sa mall.
Ang taong ito na galing sa dugo at laman ng pamilya, hindi lang humihiram ng pera, kundi unti-unting binabasag ang tiwala. At ikaw, may kakilala ka bang ganito? Isang kamag-anak na halos obligasyon mong tulungan, pero kapag oras ng pagbabalik, para bang ikaw pa ang makapalang mukha. Ano ang epekto nito sa isang senior? Hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa damdaming ginagamit ka. Na para bang ang kabaitan mo ay ATM na walang limit. Na parang ang pagre-retiro mo ay hindi para magpahinga, kundi para punan ang kakulangan ng ibang taong ayaw magsumikap. Ang ganitong uri ng kamag-anak ay delikado, hindi dahil sa laki ng perang hinihingi, kundi dahil tahimik silang umaagos sa lakas mo. Ginagamit nila ang relasyon bilang panangga. Pamilya naman tayo, tita. Pero sa loob-loob mo, gusto mong sumigaw. Pamilya nga tayo pero hindi ako bangko. Ano ang magagawa mo? Una, kilalanin ang pattern. Kung humiram at hindi nagbalik tapos humihiram na naman, delikado yan. Pangalawa, magtakda ng limitasyon. Pwede mong sabihin, Jenny, gusto kitang tulungan. Pero ngayon, sarili ko muna ang uunahin ko. Pangatlo, mag-alok ng ibang paraan ng tulong. Hindi kailangang pera, magbigay ng trabaho, information, magbahagi ng payo sa pagbabudget. Minsan, ang hindi pagbibigay ng pera ay mas malaking tulong kaysa sa pag-abot ng tulong na nakakasira. At higit sa lahat, alamin mong may karapatan kang tumanggi. Hindi ka masamang tao kapag sinabi mong hindi. Masama lang kapag hinayaan mong mabura ang sarili mong seguridad, kapalit ng tahimik na paggamit ng iba. 5 selfish at gagamitin ka lang para sa sarili nilang plano. May mga taong hindi mo kailangan ng pera para malaman kung ginagamit ka nila. Hindi sila palaging humihingi. Minsan, ang gusto lang nila ay oras mo, atensyon mo, tiwala mo, para sa kanila lang. Sila yung tipong nagpapakita ng malasakit kapag may kailangan, pero biglang nawawala kapag ikaw naman ang nangangailangan. Hindi mo agad sila mahahalata kasi magaling silang magkwento. Lagi silang may krisis, lagi silang may masakit. At ang kausap nila palagi, ikaw. Makikinig ka, magmamalasakit ka, ibababa mo pa ang kutsara para lang makinig sa reklamo nila. Pero pag ikaw ang may kwento, may meeting sila, may ginagawa, busy raw. Ito ang selfish na kamag-anak o kaibigan, hindi nang hihingi ng pera, pero gumagamit pa rin ng lakas mo. Ang senior na palaging available. Sa gintong edad, marami sa atin ang may oras. Wala ng trabaho, wala ng maliliit na anak. Pero dahil dito, iniisip ng iba na para bang oras mo ay kanila na rin. Kapag may problema sila, ikaw ang kausap. Kapag may nilalabasan ng sama ng loob, ikaw ang sandalan. Kapag may kailangang damayan, ikaw ang nauunang tinatawagan. Pero kailan ka huling tinanong ng, ikaw, kamusta ka? Ang ganitong relasyon ay hindi totoo. Hindi ito koneksyon. Isa itong paraan ng ibang tao para gamitin ka bilang kanilang emosyonal na basurahan. At kapag tapos na sila, iiwan kang pagod, tahimik, ubos na ubos. Manipulasyon na hindi mo napapansin. Ang masakit pa, minsan hindi mo alam na ginagamit ka na. Akala mo nakakatulong ka, akala mo ikaw ang matatag, pero sa totoo lang, ikaw ang binabagsak. Lumalalim ang pakiramdam mong walang nakakaramdam sa akin. Minsan pa, may guilt ka pa kapag hindi ka available. Baka isipin nilang wala akong pakialam. Pero totoo ito, hindi ka selfish kapag inuna mo ang sarili mo. Hindi ka masamang tao kapag sinabi mong pagod ka na. Ano ang gagawin mo? Una, kilalanin kung sino ang mga taong ito. Sila ba ay lumalapit lang kapag may kailangan? Pagkatapos ng usapan, ikaw ba ang mas pagod? Pangalawa, mag-set ng schedule. Hindi lahat ng tawag ay kailangang sagutin. Hindi lahat ng kwento ay kailangan mong pasanin. Pwedeng sabihin, pasensya na, kailangan ko muna ng pahinga. Bukas na lang tayo magkwentuhan. Pangatlo, maghanap ng relasyong pantay. Yung tipong marunong ding makinig sa'yo.
Yung may tanong ding, kumusta na ang rayuma mo? Naka-check up ka na ba? Dahil sa huli, ang totoong koneksyon ay hindi lang isang direksyon. Kung ikaw lang ang nagbibigay, hindi yan relasyon. Yan ay paggamit. 6 na palasak, tamad, umaasa na lang lagi sa'yo. Si Mang Tiburcio ay 70 taong gulang, may maliit na karinderiya sa tapat ng bahay niya. Hindi na siya kasing lakas ng dati, pero pilit pa ring nagtatrabaho araw-araw. Ayaw niyang umasa sa anak. Ayaw niyang maging pabigat sa iba. Ngunit may isang tao sa buhay niya na tila kabaligtaran ng kanyang prinsipyo, ang pamangkin niyang si Marco. Si Marco ay 29 na anyos at simula nang matapos sa kolehiyo, halos 5 taon nang walang trabaho. Hindi dahil walang oportunidad, kundi dahil hindi niya ito hinahanap. Ang dahilan niya palagi, walang swak sa skills ko tito. Pero tuwing may bagong cellphone o bagong sapatos, may budget. Tuwing walang makain, kay Mang Tiburcio lalapit. Tuwing may sakit ang anak, kay tito magpapadala ng gamot. Tuwing may bayarin, kay tito uli lalapit. At dahil mahal ni Mang Tiburcio ang pamangkin, palaging oo ang sagot. Pero habang lumilipas ang panahon, napapansin niyang nababawasan ang panindang pang-utang, dumarami ang gastos, at higit sa lahat, nababawasan ang respeto ni Marco. Isang araw tinanong ni Mang Tiburcio, Marco, kailan mo ba planong tumayo sa sarili mong paa? Ang sagot, wala po kasi akong choice eh. Wala namang ibang tumutulong sa akin. Doon niya naramdaman ang bigat, hindi ng pagbibigay kundi ng pagiging parang obligasyon. Ang taong tinulungan mo ay ngayon, para bang inaasahang tungkulin mo na siya buhaying muli. Para kanino ka ba nagtatrabaho? Kapag senior ka na, bawat oras ng trabaho mo ay mahalaga. Hindi lang ito pisikal na pagod, mental, emotional, at spiritual din. Ang bawat perang kinikita mo, dapat ay para sa sarili mong gamot, sariling pagkain, at kaunting kasiyahan sa natitirang panahon ng buhay. Pero kung merong taong araw-araw na umaasa sa'yo, na walang iniisip kundi kung paano makakahingi ulit, hindi ito tulong. Ito ay parasitismo. Manipulasyon sa katahimikan. Ang mga tamad na kamag-anak ay bihirang magalit. Hindi sila ang tipo na sasabihin mong abusado, pero sila ang tipo na tahimik na nag-uugat sa paligid mo hanggang hindi mo na mapansin na ikaw na ang napipilitang sumalo ng lahat. At kapag sinabi mong ayaw mo na, sila pa ang magrereklamo. Hindi mo ba ako mahal? Kahit kailan, hindi ko mararamdaman ang pagkalinga mo. Pero sino ba ang talagang hindi marunong kumalinga? Ano ang gagawin mo? Una, kilalanin kung sino ang tamad at sino ang talagang nangangailangan. May kaibahan ang hirap at katamaran. Kung may taong hindi man lang naghahanap ng trabaho, hindi sumusubok, hindi nagtatanong, baka hindi tulong ang kailangan niya, kundi pagkakataon na maranasan ang tunay na buhay. Pangalawa, magtakda ng hangganan. Pwedeng sabihin, Marco, gusto kong tumulong, pero gusto ko ring makita kang lumalaban. Pangatlo, huwag kang matakot na mawalan ng koneksyon. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay hindi pagbibigay, kundi pagtuturo kung paano tumayo. Hindi mo sila pinuputol, binibigyan mo lang sila ng puwang para mamuhay ng hindi umaasa. Bonus 1, yung laging biktima. Pero ginagamit ka bilang emosyonal na basurahan. May mga taong hindi kailanman sisigaw sa'yo, hindi magmumura, hindi magbubuhat ng kamay. Tahimik sila, malumanay magsalita. Pero sa bawat salitang binibitawan nila, ramdam mong may hinihingi, hindi pera kundi emosyon. Sila ang mga laging biktima. At ang madalas nilang tanong, bakit parang ako na lang palagi ang hindi naintindihan? Bakit parang ako na lang ang walang karapatang masaktan? Sa una, maawa ka. Magmamadali kang magpaliwanag. Magbibigay ka ng oras, ng atensyon, ng pag-unawa. Pero sa ikalawa, ikatlo, ikalimang beses, mapapansin mong pareho lang ang script nila at pareho ring nauubos ka. Hindi mo sila matanggihan dahil sila'y mukhang kawawa, pero sa totoo lang, hindi sila kawawa.
Gamit nila ang pagiging kawawa bilang sandata para mapasunod ka. Sige lang, sanay naman akong wala. Namiss lang sana kita, pero baka abala ko. Okay lang, alam kong hindi mo ako priority. Tahimik ang mga linyang ito, pero mas matalim kaysa sigaw. Dahil ang epekto nito sa isang senior, guilt, pag-aalinlangan, at tahimik na pagkabawas ng dignidad. Nawawala ang saya mo kahit walang mali kang ginawa. Ikaw na ang tumulong, ikaw pa ang may kasalanan. Kapag hindi mo sila tinawagan, ikaw ang cold. Kapag hindi mo sila napansin, ikaw ang walang malasakit. At sa bawat pagkakataong hindi mo sila pinansin, nararamdaman mong ikaw ang masama. Pero itanong mo ito sa sarili mo. May tanong ba sila kung kamusta ka na? May araw ba na sila naman ang lumapit na walang reklamo? May sandali bang naramdaman mong ikaw ay pinasaya rin nila? Kung ang sagot ay wala, baka hindi sila biktima. Baka ikaw ang tunay na nasasaktan. Tahimik lang sila, pero ikaw ang may luhang hindi mo mailabas. Ikaw ang may tensyon sa dibdib tuwing makikita ang pangalan nila sa telepono. Ikaw ang nagpapakabait pero sila ang tahimik na namiminsala sa iyo. Anong gagawin mo? Una, umalis ka sa guilt. Hindi mo kailangang sagutin lahat ng hinaing. Hindi mo kailangang laging umunawa. At hindi mo kailangang i-absorb ang lahat ng lungkot ng ibang tao. Pangalawa, magtakda ka ng emosyonal na pader. Maari kang makinig pero hindi obligadong magbuhat. Maari kang magmalasakit pero hindi kailangang sumalo ng lahat. Pangatlo, piliin mong huwag maubos. Kung gusto mong tumanda ng payapa, kailangan mong linisin hindi lang ang tahanan mo, kundi pati ang puso mo sa mga taong parang tahimik, pero lason pala. Bonus 2, yung tahimik pero mapanliit, pinaparamdam sa iyo na palaging mali ka. May mga taong hindi kailangang sumigaw para saktan ka. Hindi sila bastos, hindi sila direktang nangaaway, pero sa bawat titig, sa bawat pagtaas ng kilay, sa bawat pagtikom ng bibig, ramdam mong may kulang sa'yo. Sila ang tahimik pero mapanliit. Hindi sila nagtatanong para makinig. Nagtatanong para iparamdam sa'yo na hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi sila nagkokomento para tumulong. Nagkokomento para pagtakpan ng yabang sa anyo ng concern. Narinig mo na ba ang mga ganitong linya? Yun ba talaga ang damit mo? Ay, ganyan pala maglinis ng bintana. Kumusta ka? Parang matamlay ka ngayon. Pero baka normal lang sa edad mo. Tahimik silang humuhusga, hindi sa sigaw, kundi sa paraan ng pagsasalita, tono ng tanong, o simpleng pananahimik kapag kailangan mo ng suporta. At kapag kinausap mo sila tungkol dito, ang sagot lang nila, ikaw naman, masyado kang sensitive. Hindi mo namamalayan pero unti-unti, nag-aalinlangan ka na sa sarili mo. Pag magpapasya ka, iniisip mo muna kung ano ang sasabihin nila. Pag gagastos ka para sa sarili mo, naririnig mo sa isip mo ang paningin nila. Pag gusto mong umamin ng hirap o sakit, natatakot kang matawag na mahina. At sa pagtanda, ang ganitong uri ng presensya sa buhay mo ay parang kalawang na hindi mo agad nakikita. Tahimik, maliit, pero dahan-dahang pinipinsala ang confidence mo. Ang paniniwala mo sa sarili mong kakayahan. Anong epekto nito sa isang senior? Ang pagiging senior ay panahon ng pagninilay, hindi pagsusuri. Panahon ng pagpapahinga, hindi pagpapaliwanag. Pero sa presensya ng ganitong tao, parang palagi kang kailangang patunayan ang sarili mo. Parang hindi sapat ang ginawa mo. Parang kung ano ka ngayon ay hindi pa rin tama. At ang pinakamapanganib, kapag naniwala ka na, kapag pinaniwala ka nilang mali ka, mahina ka, kulang ka, hanggang sa hindi ka na makakilos na walang pahintulot ng opinyon nila. Anong dapat gawin? Una, i-recognize ang pattern. Kapag sa tuwing may kasama kang tao bumababa ang tiwala mo sa sarili, hindi ito coincidence. Hindi ka masyadong sensitive, baka siya ang masyadong judgmental. Pangalawa, ihiwalay mo ang sarili mong tinig sa tinig nila. Ikaw ang may katawan, ikaw ang may karanasan, ikaw ang may karapatang mamili ng paano ka mabubuhay, hindi sila.
Pangatlo, huminga ka ng malalim at bumuo ng sariling pamantayan. Hindi mo kailangan ng permiso para maging masaya. Hindi mo kailangan ng validation para tumawa, magpahinga, o magsuot ng gustong damit. Lalo na sa gintong edad, ang opinyon mo ang dapat pinakamalakas sa lahat. Hindi lahat ng tahimik ay mapayapa at hindi lahat ng ngiti ay totoo. Minsan, ang pinakamasakit na sugat ay galing sa mga taong hindi sumisigaw, kundi sa mga laging pinaparamdam sa iyong mali ka. Panahon mo nang piliin ang katahimikan mo. Kung umabot ka sa puntong ito, isang bagay ang malinaw, ramdam mo na may mali. Hindi man sigawan, hindi man pisikal, pero may mga taong unti-unting binabawasan ng saya, dignidad at katahimikan mo. At ngayong alam mo na kung sino-sino sila, tanong, pipiliin mo pa rin bang manatili sa ingay nila? O oras na para pakinggan ang sarili mong tinig na matagal nang pinatatahimik ng iba? Kung may natutunan ka ngayon, ikwento mo sa amin sa comments. Sabihin mo, alin sa mga ugali ang nararanasan mo? At paano mo ito hinarap? Baka yung kwento mo ang makapagligtas din sa iba. At kung gusto mong mas marami pa tayong mapag-usapan, abone ka na! I-share mo ang videong ito at huwag kang matakot dahil sa gintong edad, hindi ka kailanman nag-iisa.